Kaupak, pwede ka nga bang makatanggap ng 34,600 na monthly SSS pension habang buhay? Actually, pwede. Posible pa nga ang pension na 42,000 monthly depende sa sahod mo at kung gaano ka katagal magko-contribute sa SSS. Sa video na ito, hihimayin natin kung sino nga ba ang pwedeng makatanggap ng 34,000 hanggang 42,000 na monthly SSS pension at kung paano i-compute step by step ang iyong makukuha na pensyon kapag nag-retire ka na. Meron kang dalawang option kung kailan mo gustong simulan ang pagtanggap ng SSS pension. Pwedeng magsimula ang iyong pensyon sa edad na 68 kapag ikaw ay nag-early retirement. Ang ibig sabihin ng early retirement ay hindi ka na empleyado at dapat hindi ka rin self-employed. Ang second option ay kapag nag-mandatory retirement ka na sa edad na 65 years old. Dalawang klaseng payout ang pagbibigay ng SSS pension. Una, makakatanggap ka ng lifetime monthly pension kapag meron kang 120 o higit pa na monthly contributions. Bale at least 10 years na total contribution. May option ka na i-advance ang 18 months na pension pag-retire mo, pero magsisimula lang ang iyong monthly pension pagkalipas ng 18 months o isa't kalahating taon. Ang pangalawang paraan ng pagbibigay ng SSS pension ay kung hindi umabot ng 120 months ang iyong contribution. Ibibigay sao ang pension benefit bilang lump sum amount or isang bagsakan. Ang one-time cash payment na matatanggap mo ay equal sa total contributions mo at ng iyong employer plus ang kinita na interest. Magkano nga ba ang matatanggap mo na monthly pension? Merong tatlong formula sa pag-compute ng matatanggap mo na regular monthly SSS pension. Ito ang mga formula. Kung iyong mapapansin, lahat ng formula may dagdag na 1,000. Ang additional benefit na ito ay dinagdag simula noong January 2017. Kung alin sa tatlong formula ang magreresulta sa pinakamataas na amount, yun ang magiging pension mo. Bago ka pa mag-nosebleed sa pag-analyze ng mga formula, ipapaliwanag ko ang bawat isa at kung paano ito gamitin. Simula sa pinakasimple, ang minimum pension. Ang minimum pension ay depende sa iyong credited years of service or CYS. Ang 12 monthly contributions ay equal sa isang credited year of service. So ang 120 monthly contributions ay katumbas ng 10 CYS. Kapag ang CYS mo ay nasa 10 to 19 years, ang minimum pension ay 1,200 plus 1,000 o 2,200 monthly. Kapag ang CYS mo naman ay at least 20 years, ang minimum pension na makukuha mo ay 2,400 plus 1,000 o 3,400 monthly. Ang pangalawang formula sa pag-compute ng regular SSS pension ay ang 40% ng average monthly salary credit o AMSC. Kapag less than 20 years ang iyong CYS, most likely ito ang formula na gagamitin para ma-determine ang iyong pension. Marami ang nalilito kung ano ba talaga itong monthly salary credit o MSC. Ang MSC ay ginagamit na basihan ng SSS para malaman kung magkano dapat ang iyong contribution at kung magkano ang makukuha mo na benefit. Ang MSC ay hindi eksaktong pareho sa iyong monthly na salary, pero kung ang sahod mo ay less than 35,000 monthly, ang MSC ay halos pareho lang sa sahod mo. Tingnan mo itong table ng contributions galing sa SSS, makikita mo dito kung ano ang monthly salary credit na tugma sa iyong sahod. Halimbawa, kung ang sahod mo ay 11,200 monthly, ito yung range niya. So, ang iyong MSC ay 11,000. Kung nasa 25,000 ang sahod mo, dito siya na range. So, 25,000 din ang MSC. Pero kung ang sahod mo ay nasa 40,000 buwan-buwan, dito na siya na range papasok. Ang MSC ay 35,000 lang. Ito na yung maximum na MSC. Kahit umabot pa ng mahigit 100,000 ang iyong monthly salary, 35,000 pa rin ang MSC. Ngayong malinaw na yan, balik na tayo sa computation. Ang average monthly salary credit o AMSC ay kadalasan nakabase sa average ng last 60 months na contribution mo bago ka mag-retire. Para mapadali ang pag-compute mo, i-estimate mo na lang kung magkano ang magiging monthly sahod mo sa last 5 years ng pagtatrabaho. At ito ang gamitin mo na AMSC. Pero tandaan, hanggang 20,000 lang ang maximum na AMSC na pwedeng gamitin sa computation. Halimbawa, kung sa tingin mo ang magiging sahod mo sa last 5 years ng pagiging empleyado ay 35,000. Ang AMSC na gagamitin mo sa computation ay 20,000 lang, dahil ito ang limit. Kung saan mapupunta ang sobra na 15,000. Pag-uusapan natin yan maya-maya lang.
Kapag ia-apply natin ang 20,000 AMSC sa ating formula, ang iyong magiging monthly pension ay 40% ng 20,000 which is 8,000 plus 1,000 o total na 9,000 monthly. Sa tatlong formula ng pag-compute ng regular SSS pension, ang pinaka-common na ginagamit para sa mga mahigit 20 years na member ng SSS ay ang pinakakahilong tingnan na formula. Ito yon. Ito ang formula na magre-resulta sa pinakamataas na pensyon kung ikaw ay matagal na naghuhulog sa SSS. Para hindi sumakit ang ulo mo, magbibigay ako ng ilang examples. Example 1, si Juan. Ang average monthly salary credit niya ay 15,000. Ang credited years of service ay 25 years. Gamit ang ating formula, ang kanyang regular SSS pension ay 300 plus 20% ng 15,000 plus 2% ng 15,025 years, 10 plus 1,000. So kapag kinumpute yan, lalabas 8,800 monthly ang pension. Ngayon may good news para sa mga SSS pensioners. Noong September 2025, inimplement ng SSS ang Pension Reform Program kung saan tinaasan ang regular monthly SSS pension ng 10% taon-taon sa loob ng 3 years. Kaya pagdating ng September 2027, ang total increase ng monthly pension ay aabot ng 33.1%. Kapag in-apply natin ang increase na ito sa pension ni Juan, ang kanyang matatanggap na pension ay 11,713 monthly. Isa pang example, si Maria naman ang kanyang AMSC ay 20,000. Ang CYS ay 35 years. Gamit ang ating formula, ang kanyang regular SSS pension ay 15,300 monthly. Kapag dinagdag natin ang 33.1% na increase, ang kanyang monthly pension ay magiging 20,364 monthly. I-try mong i-compute ang iyong magiging pension at i-share mo sa comments kung magkano. Ito pa ang isang example na mahigit 20,000 ang AMSC. Si Pedro ang kaniyang AMSC ay 35,000, CYS 35 years. Kapag ang AMSC ay mahigit 20,000, maikonti ang computation ng total monthly pension. Nabanggit ko kanina na ang AMSC na pwedeng gamitin sa computation ay hanggang 20,000 lang. Sa example natin, 35,000 ang AMSC. Ano ang mangyayari sa sobra na 15,000? Dito na papasok ang Mandatory Provident Fund o MPF. Kapag ang monthly sahod mo ay nasa 20,050 pataas, obligado ka at ang iyong employer na mag-contribute sa Mandatory Provident Fund kung saan tutubo ito ng interest. Kung titingnan mo ang table ng contribution, mahahati na sa dalawa ang monthly salary credit. Halimbawa, kung 21,000 ang iyong sahod, ang MSC para sa regular SSS pension ay 20,000 at ang excess na 1,000 ay MSC sa Mandatory Provident Fund. Kung 35,000 plus ang sahod mo, ang MSC para sa regular SSS ay 20,000 din at ang MSC para sa MPF ay 15,000. Ang amount ng contribution para sa MPF ay 15% ng MPF monthly salary credit. Sa example natin, kung 15,000 ang MSC sa MPF, ang kailangang i-contribute ay 15% ng 15,000 or 2,250. Hati kayo ng employer mo sa amount na ito pero mas malaki ang parte ng iyong employer. Kapag nag-retire ka na, meron kang dalawang option kung paano makukuha ang total contributions mo sa MPF kasama ang kinitang interest. Una ay ang monthly payout sa loob ng 60, 120 o 180 months. Ang second option ay combination ng lump sum amount na hanggang 50% ng total value at ang balance ibibigay as monthly payout sa loob ng 60, 120 or 180 months. Kapag lagpas na sa 20,000 ang iyong MSC, magkakaroon ng dalawang components ang iyong matatanggap na pension. Ang regular SSS pension plus ang payout galing sa MPF. Unahin natin ang computation ng regular SSS pension. Pareho lang ito sa example 2 dahil 20,000 din ang gagamitin natin na AMSC at pareho lang ang CYS na 35 years. So 15,300 monthly or 20,364 monthly kapag in-apply natin ang 33.1% na increase. Ang simplified computation naman sa monthly payout mula sa MPF ay ang Total Accumulated Account Value or TAV dive 0 months. I-assume natin na gusto ni Pedro ang monthly payout ay 180 months o 15 years. Ang TAV ay ang total contributions mo at ng iyong employer sa Mandatory Provident Fund plus interest earnings.
Sa example natin, ang monthly contribution sa MPF ay 15% ng 15,000 o 2,250 monthly. Kung ang monthly contribution na ito ay tutubo ng 5% per year, ang TAAVI pagkalipas ng 35 years ay aabot ng 2,560,800 plus. Gamit ang ating formula, ang monthly benefit na makukuha ni Pedro galing sa MPF ay 2,056,800 180 months o 14,060 monthly. So ang total monthly pension na matatanggap ni Pedro ay 20,364 na regular pension plus 14,260 na monthly payout ng MPF o total na 34,624 monthly. Ito yung monthly pension na binanggit ko sa simula ng video. So posible talaga ang ganito kalaking pension. Ngayon, lahat ba ng SS member na 35,000 plus ang monthly na sahod at 35 years magko-contribute sa SS, makakatanggap ng 34,600 monthly pension? Hindi dahil ang Mandatory Provident Fund ay nagsimula lang noong January 2021. Kung matagal ka nang naghuhulog sa SSS 10, 15, 20, 25 years, hindi aabot ng 34,600 ang iyong pension dahil 5 years ka palang nagko-contribute sa MPF. Pero kung ikaw ay first time na nagtrabaho noong 2021 at 35,000 plus na agad ang iyong monthly salary, posibleng umabot ng 34,600 ang monthly pension mo kung 35 years ka na maghuhulog sa SSS. Kung 40 years ka naman na magko-contribute halimbawa mula 2021 hanggang at ang starting salary mo ay 35,000 agad, ang total monthly pension mo ay 23,026 na regular pension plus 19,154 na MPF payout for a total of 42,180 monthly. Maganda, di ba? Malamang iisipin mo na malaki na ito. Actually, hindi masyado. 40 years from now, maliit na lang ang value ng 42,000. Ang equivalent nga lang nito sa pera natin ngayon ay nasa 12,975 lang kung 3% ang inflation. Hindi ganun kalaki ito kung gusto mong maging komportable at mag-enjoy ng husto kapag retired ka na. Kaya kahit na malaki na ang itinaas ng SSS pension, hindi pa rin ito sapat. Kailangan mo itong dagdagan sa pamamagitan ng regular na pag-ipon at pag-i-invest bukod sa contribution mo sa SSS. Panoorin mo ito para malaman kung paano at saan pwedeng mag-invest.